Nauubusan na daw mga kapatid ng sundalo at gamit pakikipaglaban ang Russia, no, laban sa Ukraine mga tol. No, totoo kaya ito mga kapatid? At kung sakasakali man mga kapatid, alam naman natin na kapag naiipit na at maiipit na itong Russia, meron silang babala eh, 'di ba? Ang nuclear apocalypse daw mga tol. Sana wag. Pero ito ang ating bibigyan ng reaction video ngayon. Mula to kay Maharlika TV mga kapatid. Nakalagay po ang link sa ibaba. Pwede niyo siyang puntahan at panoorin ang video na walang nagre-react. Syempre, subscribe na rin kayo sa kanyang YouTube channel. At sa mga bago pa lamang dito mga tol, nagbibigay tayo ng opinion, reaction, and commentary sa mga balita ngayon, sa mga video, iba't ibang mga topiko mga kapatid, no? Iba't ibang mga topic na pwede nating pag-usapan at very interesting, no? So huwag niyo kalimutan mag-subscribe, click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin to, pag-usapan natin to mga tol. Noong salakayin ng tropa ni Vladimir Putin ang Ukraine, marami ang nag-aakala na mabilis lamang itong makukuha ng Russia. Simple lang ang kanilang gagawin, susugod sila sa Ukraine at kunin ito bilang isa ng bagong tipak ng kanilang teritoryo. Sa mga unang araw ng pagsalakay, talaga namang ginulat ng mga tropa ng Russia ang mga Ukrainian, kung saan nagawa pa nilang makarating sa Kiev bago sila naitulak pabalik sa labas ng lungsod. Matindi ang determinasyon ng Russia na agad nilang mapapasuko at makukuha ang Ukraine. Ngunit sa hindi inaasahan, bumuhos sa Ukraine ang suportang militar ng kanluran, kung kaya't nagising na lamang si Putin na ang kanyang planong mabilisang pagsalakay at pagkuha sa Ukraine ay umabot na pala sa mahigit 2 taon. Ang Russia mga kapatid ang pumapangalawa sa pinakamakapangyarihang militar sa mundo. Dahil dyan, maaari itong patuloy na magpadala ng mga sundalo at mga gamit pandigma hanggang sa tuluyan nilang mapasuko ang puwersa ng Ukraine. Ngunit parang hindi ganon ang nangyayari. Dahil habang tumatagal ang digmaan, tila nauubusan na ng gamit pandigma at mga sundalo ang Russia. At baka raw isang araw kung patuloy ang kanluran sa pagbibigay ng suporta sa Ukraine, wala nang may bubuga at magiging ngipin ang puwersa ng Russia. Welcome sa Maharlika TV. Well, matibay din ng Ukraine mga tol, no? Biruin mo, umabot na pala ng ganong katagal yan. No, bigla-bigla na lang silang sumalakay mga tol. Sa bidyong ito ay sama-sama nating alamin kung paanong nagkakaproblema si Putin sa digmaang kanyang ibinigay sa Ukraine. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa bidyong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat in-upload. Back to the video. Armata! Ang puwersa ni Putin mga kapatid ang talagang pwersahang sumalakay sa Ukraine na nagtataglay ng sangkatutak na gamit pandigma upang agad na makuha ang ninanais nilang bansa. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman dahil sa pagkakaisa ng mga Ukrainian at pagsuporta ng kanluran, hindi na malaya ng Russia na mauubusan na pala sila ng mga sundalo at mga gamit pandigma. Ayon sa mga ulat kapatid, kung sa papel tayo magbabase, ang puwersa ng Russia ang may pinakamaraming tangke. Ayon sa Global Firepower na naglalabas ng taunang ranggo ng nasa 145 na mga bansa kung sino sa kanila ang mayroong pinakamalakas na puwersang militar at mayroong pinakamaraming gamit pandigma, lumalabas na walang ibang bansa ang mayroong pinakamaraming tangke maliban sa Russia. Oh, pero nyo ang Russia daw mga tol ang pangalawa sa may pinakamarami at talagang malakas ang puwersa nito, malaking bansa rin yan mga kapatid eh. Kung iahambing natin yan mga tol, ang China, sila naman na may pinakamalaking navy, no, sa buong mundo mga tol. Pero tulad nga ng nangyari dito at ibinabalita ngayon natin na papakinggan, nahirapan din ang Russia, no, tatuluyang masakop itong Ukraine. Dahil bukod sa pumapalag din naman ng Ukraine mga tol, bumubuhos ang suporta sa kanila ng kanluran o ng Western mga tol. Pero kahit na gaano karami yung tulong na natatanggap nila mga tol, hindi natin maitatanggi at hindi natin pagtatakpan yung damages na natanggap ng Ukraine mga tol. Ganon din syempre yung Russia mga tol. At ayon nga rito sa pinapanood nating video, ang Russia mismo, nauubusan na sila. No, nauubusan na sila dahil hindi rin talaga ganun kadali eh. Maraming tumutulong mga tol dito sa Ukraine at yung Ukraine mismo alone malakas din naman. So kita mo to pwede itong maging example ng halimbawa China kung pagbaabalakin nilang sugurin muna yung Taiwan kasi doon talaga sila pinaka-nagiinit at yun ang pinakamalapit sa kanila. Ang Taiwan mga tol, kahit na maliit na bansa lang yan at kitang-kita naman malaki pa nga Luzon doon mga tol.
pumapalag din 'yun, 'di ba? Meron din silang malakas na puwersa. Plus, tignan natin mga tol, napakarami din ng mga bansa na sumusuporta sa kanila at lalo na itong kanluran mga tol. Itong US talaga suportado sila niyan. So, siguro kaya dahilan kaya hindi rin magawang makaatake pa agad-agad ng China dito sa Taiwan, dahil iniisip nila baka matulad lang din sila dito 'no, sa Russia. At siguro ang difference pa, ang Russia mayaman na 'yan, ang China mayaman 'yan, pero meron din silang problema ekonomiya, Ang tanong, kaya ba nilang i-sustain yung pakikipaglaban nila mga tol ng gano'ng katagal, 'di ba? Pero kahit ano man ang mangyari diyan mga tol, parehong walang mananalo, Kita mo ang laki ng damages sa Ukraine, laki na rin ng damages sa Russia. Talagang ito pa lang makikita natin example talaga, walang patutunguhan at walang kahahantungang maganda itong mga labanan na 'to. Pinaniniwalaan na ang puwersa ni Putin ay mayroong 14,777 na mga tangke at ang 10,344 dito ay sinasabing combat ready. Sa bilang na ito mga kapatid, walang dudang mag-iisip ka na anytime kaya ng Russia na patuloy na magpadala ng ganitong mga equipment sa Ukraine, kahit na sabihin nating marami sa mga ito ang nasisira at nawawasak ng mga Ukrainian. Ngunit kung sisipatin mong maigi ang bilang ng mga tangke ng Russia na nawawasak at ipinapadala sa labanan, paniguradong magugulat ka sa magiging resulta. Noong April 2024, sinuri at pinag-aralan ng Forbes ang kalagayan ng Russian Army, kung gaano talaga katagal kayang magpatuloy ng kanilang puwersa sa pagsasagawa ng opensiba sa Ukraine. Ang Russia ay may kakayahang gumawa ng humigit kumulang 500 hanggang sa 600 na mga bagong tangke taon-taon upang palitan ang mga tangke na nasisira sa Ukraine. Ngunit ang problema, ang bilang ng mga tangke na nasisira ay mas mataas pa kung ikukumpara sa kanilang mga bagong ipinapadala. Noong namang February 2024, bago umabot ng 2 taon ng digmaan, iniulat ng Reuters na ang Russia ay nawalan ng higit sa 3,000 na mga tangke, katumbas ito sa buong pre-war active inventory ng bansa. Grabe, ang lakas din ng kalaban nila. Maliban dyan, ang pagkawala ng 3,000 tangke sa loob ng 2 taon ay lumalabas na ang Russia ay nawawalan ng 1,500 na mga tangke kada taon. Samantalang gumagawa lamang sila ng mga bagong tangke sa pagitan ng 500 hanggang sa 600 piraso. Dahil dito, humantong ang Russia na kailangan na nilang umasa sa tinatawag na less conventional method upang i-transport ang kanilang mga tropa. Halimbawa, gumagamit na sila ng isang military vehicle na katulad sa isang golf cart para sa transportasyon. Ayon sa report ng Forbes Biruin mo, hindi mo akalain, ganun ang sasapitin nila, no? noong May 2024. Noong naman 2023, kumuha ang Russia ng humigit kumulang 2,100 na mga Desert Cross 1000-3 all-terrain vehicles mula sa isang kumpanya sa China. Bagaman maangas pakinggan ang military vehicle na ito, ngunit ang katotohanan katulad lamang ito sa isang pinatibay na golf cart. Madali itong imanobra, yun nga lang lubhang mapanganib ito sa mga sundalo dahil wala itong proteksyon. Pero ang nakakagulat, tapos made in China pa. ang naturang mga sasakyan ay nakitang pinapadala ng Russia sa frontline. Hindi angkop na ipadala sa frontline ang ganitong uri ng sasakyan. Ang vehicle kasi na ito ay tumitimbang lamang ng 1.5 na tonelada at mayroong 85 horsepower na makina at walang mabibigat na sandata o balute upang protektahan ang sumasakay. Dahil dyan, ang sasakyang ito ay easy target para sa mga drone attack mula sa puwersa ng Ukraine. Transportation lang talaga. Katunayan, maraming mga report na ilang mga Russian troops ang nasawi sa Ukraine dahil sa isang drone attack habang sakay sa kanilang mga Desert Cross. Ang masakla pa rito, talagang nakuhanan ng video kung paano nawasak ang nasabing sasakyan at nasawi ang mga sakay nitong sundalo. Ngayon mga kapatid, mabalik tayo sa bilang ng mga tangke ng Russia. Bagamat ang Russia ay gumagawa lamang ng sapat na mga tangke upang palitan ang halos 1/3 ng kanilang inventaryo taon-taon, ngunit nakakapagpadala pa rin ito ng mga tangke sa Ukraine. Ayon sa pagtataya sa pagitan noong February 2023 hanggang February 2024, ang Russia ay nakapagbigay ng nasa 1,000 hanggang sa 1,400 mga tangke sa Ukraine na magiging sapat upang pamalit sa kanilang mga nasirang tangke. Ngunit ang karamihan sa mga tangke na iyon ay mga lumang modelo na. Wala nang kakayahang protektahan ang kanilang sarili laban sa mga advanced na anti-tank weapon na ginagamit ng Ukraine tulad ng Javelin system. Nasa 200 piraso lamang umano ng mga bagong modelo na tangke ang naipapadala ng Russia. So mas matindi nga talaga ang kaya nga todo siguro ang pagbabanta ng Russia, no, na mas lalo pa daw lalala ang giyera kasi ang Ukraine mga tol gusto nilang maging member ng NATO, 'di ba? Hindi pa nakikisali NATO rito mga tol, 'di ba? Bumubuhos ng suporta ng US sa Ukraine at iba pang bansa, pero ano pa kaya pag naging member sila ng NATO, no? Kaya nga merong ipinansisindak na ngayon nga ang Russia. At hindi daw sila magdadalawang isip na magkaroon ng nuclear apocalypse mga tol. Ibig sabihin matindihang labanan na talaga 'yon, damay-damay na lahat.
Kung matatalo kami, kung mag-iipit kami, eh sama-sama na tayo sa impyerno. Parang gano'n ang gustong mangyari mga tol. 'Di ba? Kakaiba 'yun. Karamihan kasi sa ipinapalit sa mga nasira ay mga luma na talaga. Ang ilan pa nga ay noon pang unang bahagi ng post-World War II era ng Soviet Union. Ayon sa mga eksperto, kung ipagpapatuloy ng Russia ang pagpapadala sa Ukraine ng mga lumang tangke, talagang dadanas pa ito ng panibagong 3 taon na pagkalugi sa labanan. At habang umaasa sila sa kanilang mga lumang tangke matapos maubos ang kanilang mga bagong modelo, mas lalo lang silang matatalo at babagsak lalo ang kanilang mga inventaryo. Maliban sa mga tangke, libu-libong armored fighting vehicle rin ng Russia ang nawawasak sa digmaan. Sa pagitan ng February 2023 at February 2024, nawalan ang Russia ng mahigit 3,000 armored fighting vehicle, kung saan sa kabuuan ng digmaan umabot ito sa 8,800. Ibig sabihin, taon-taon humigit kumulang 4,400 na mga armored fighting vehicle ang nasisira mula sa puwersa ng Russia. Ngayon mga kapatid, bagamat maraming nasisira sa mga armored fighting vehicle na ito, hindi pa rin naman mauubusan ng Russia. Ayon sa datos, taon-taon nakakagawa sila ng mga armored fighting vehicle na umaabot sa 4,500. Sapat na umano ito upang punan ang mga nasirang sasakyan. Ngunit tulad sa kanilang mga tangke, ang mga armored fighting vehicle na ito ay hindi na mga bagong modelo. Mga luma na raw ito at mabilisan na lang nire-repair para agad may padala sa frontline na nagiging sanhi naman sa pagiging easy target ng mga drone ng Ukraine. Ayon sa mga ulat kapatid, kung ganito lagi ang gagawin ng Russia, paniguradong pagsapit ng 2026 malaking bilang sa kanilang stock ng mga armored vehicle ang mauubos. Ayon naman sa Estonian Defense Ministry, posibleng magkukulang talaga ang Russia sa mga armored vehicle dahil labis lang umanong umaasa si Putin sa kanilang mga lumang stock para sa digmaan. Pero bakit nga ba mas tila pinipili pa ng Russia na ayusin na lang ang kanilang mga lumang equipment kaysa sa gumawa ng isang advanced at mas bagong mga sasakyan? Hindi naman talaga sana problema kay Putin ang bumuo ng mga bago at advanced na mga armored vehicle na maaring may padala sa frontline sa Ukraine. Ngunit sadyang hindi lang talaga makaporma ang Russia dahil sa mga sanksyon na ipinapataw sa kanila mula sa mga kanlurang bansa. Hindi madali para sa Russia na mag-upgrade ng isang lumang armored vehicle o bumuo ng advanced at mas bagong sasakyan. Nahihirapan silang makapag-import ng mga mahahalagang metal. Yan. Isa yan sa mga problema syempre. Kapag nagsimula ka talaga ng gulo, makakatanggap ka ng samot-saring sanctions. Buti sana kung lahat ng resources nasa iyo eh. 'Di ba? Kaso problema, nag-i-import din sila. 'Di ba? Wala naman sigurong bansa na hindi kailangan makipagkalakalan sa ibang bansa, no? So dito mga tol, nahihirapan na si Russian President Putin dito sa laban niya sa Ukraine. Kung sakasakaling magsisimula naman ng laban itong China, mga tol, malamang makakatanggap din sila ng napakaraming sanctions, mga tol. At mahihirapan din silang tulungan ng Russia dahil Russia problema na nga nila tong laban nila tapos sasama pa sila sa di ba? Sa China. Kaya siguro mga tol talagang hindi rin makaporma itong China. 'Di ba? Kasi problema na nga ng Russia yung Ukraine tapos tutulong pa ba sila rito sa China? Hindi na sila siguro makakatulong na gano'n. 'Di ba? Tapos makakatanggap pa ang China ng sanctions na maraming ganyan kasi talaga makakalaban nila yung Western pag nagsimula sila ng gulo rito sa sa South China Sea dahil yung South China Sea nga yan ay daluyan ng kalakal ng buong mundo. Maraming ekonomiya ang maapektuhan mga tol pag nagsimula sila diyan. So nakikita natin unti-unti yung mga magiging dulot kapag nagsimula talaga sila ng kaguluhan, no? Mga piyesa para sa bagong makina, mga dekalidad na piyesa para sa modernisasyon na di ba pang mga teknolohiya dahil sa sanction. Kaya ang ginagawa na lamang nila ay ayusin ang nasisira at ibalik sa frontline. Saka wala silang oras pa para para mag-build pa talaga kasi nauubos. Mas marami pa nga daw yung nasisira kaysa sa nabubuo nila eh. Ayon sa mga eksperto, kung talagang gustong mag-import ng Russia ng mga bagong piyesa para makabuo ng isang advanced na armored vehicle, maaari naman umano silang kumuha mula sa kanilang kaalyadong bansa gaya ng sa China. Ngunit ang problema, nagbabanta rin ng Amerika at iba pang West country na mas palalawigin pa nila ang kanilang mga ipinataw na sanction mula Russia hanggang sa China. Pati China masasanction din kapag tumulong sila. Kung saan ang mga naglalakihang bangko ng mga Chino ay halos tumigil na rin sa pakikipagtransaksyon sa Russia. At kung talagang makakakuha man sila ng mga piyesa sa China, ang quality ng mga ito ay papasa naman kaya sa panlasa ng mga Ruso. Yun lang. Ngayon mga kapatid, maliban sa mga tangke at armored fighting vehicle, problema rin ngayon ng Russia kung paano mapapanatili ang dami ng bilang ng kanilang mga sundalo. Noong February 2024, iniulat ng CBC News na nalagasan ng 315,000 na mga sundalo ang Russia sa unang 2 taon ng digmaan. Katumbas na raw iyon ng buong hukbo na kanilang ipinapadala.
'Di ba? Anak, kapatid, asawa, 'di ba, tatay. Grabe, wala talagang patutunguhang maganda 'tong labanan. Sa ulat ng Global Firepower, sinabi nito na ang Russia ay mayroong humigit kumulang 69.5 milyon na mga tao na maaaring maging bahagi ng kanilang militar. 46.4 milyon umano rito ay fit para sa serbisyo at mayroon namang mahigit 1 milyon ang naabot ang military age taon-taon. Kung titignan ng bilang, imposibleng magkukulang ng sundalo ang Russia kahit panalagasan na sila ng sinasabing 300,000 sa Ukraine. Kayang-kaya nilang punan ang nawawalang tropa at hindi sila magkukulang. Ngunit hindi yan ang nangyayari dahil maraming kinakaharap na issue ang Russia pagdating sa mga sundalo. Base sa mga report, marami sa mga sundalo ng Russia ang ayaw ma-assign sa Ukraine, kung saan iniulat ng AP News na mayroong 7,300 na mga sundalo ng Russia ang nag-awol mula noong magsimula ang digmaan at tinatayang nasa mahigit 50,000 ang basta nalang inabandona ang kanilang mga pwesto ng walang mga permiso. Isang grupo rin noon na pinamamahalaan ng mga aktivistang Ruso sa Georgia ang handang tumulong sa mga sundalong nasa frontline na gustong umalis sa serbisyo ang nakakuha ng maraming suporta. Sa umpisa noong 2023, nasa 3% lamang umano ng mga request ang natatanggap ng grupo mula sa mga sundalo sa frontline. Hanggang pagsapit ng 2024, tumaas ito hanggang sa 30%, kung saan umabot na sa 500 sundalo ng Russia ang ayaw ng makipagyera. Grabe. Bagamat maliit lamang ang bilang na ito kung ikukumpara sa kabuuang bilang ng tropa na nakikipagdigmaan, ngunit ito'y nagpapahiwatig ng isang problema sa moral ng mga sundalo na maaring humantong sa mas marami pang ayaw ng makipaglaban. Maliban kapatid sa mga sundalong ayaw makipagyera sa Ukraine, marami rin sa mismong mamamayan ng Russia ang umalis sa kanilang sariling bansa dahil sa takot na pwersahan silang makaladkad sa digmaan na hindi naman umano nila sinusuportahan. Kahit na ang ilan sa loob ng Russia, kabilang ang mismong mga dating nagsiservisyo sa militar, ay naniniwala na ang Russia ay malapit ng maubusan ng mga taong ipapadala sa digmaan. Ngayon mga kapatid, hindi lang ang unti-unti Siguro hindi rin kasi malinaw sa kanila, ano bang ipinaglalaban natin? 'Di ba? Ano ba ipinaglalaban natin? pagkaubos ng mga tangke, armored fighting vehicle at mga sundalo ang problema ni Putin dahil maging ang kanilang mga eroplanong pandigma at mga piloto ay unti-unti na ring nawawala. Ayon sa mga report, hindi naging epektibo sa Ukraine ang Air Force ng Russia. Katunayan, sa ulat ng BBC, mayroong claim ang Ukraine na napabagsak ng kanilang puwersa ang nasa 342 na mga eroplanong pandigma ng Russia, hindi pa kasama ang 325 na mga helicopter. Ngayon mga kapatid, bagaman sinasabing ang mga nasira o nawasak na mga eroplanong pandigma ay tapyas lamang sa 2,766 na mga aircraft ng Russia, ngunit nagilid dito si Putin dahil karamihan sa kanilang mga aircraft na ginagamit ay malapit ng magretiro. Ibig sabihin, hindi na ito uubra sa mga makabagong air defense system, kung kaya't mapapansin na walang air superiority ang Air Force ng Russia sa Ukraine. Mayroon pa rin namang magagandang eroplano ang Russia gaya ng Su-34 at Su-35. Ngunit ang problema, taon-taon nasa humigit kumulang 20 piraso lamang sa mga ito ang kanilang nabubuo. Dagdag pa ang pahirapang pagkuha ng mga dekalidad na mga parts ng aircraft dahil sa kanilang kinakaharap ng mga sanctions. Ngayon mga kapatid, upang maging epektibo ulit ang mga pag-atake ng Russia sa Ukraine, gumamit sila ng ibang taktika gaya ng pagpapalipad ng mga lumang aircraft na mayroong suporta ng kanilang mga hypersonic missile. Pagdating naman sa Navy ng Russia, mayroon silang kinakatakutan na Black Sea Fleet pero ang mga warship na ito ay nalagay sa alanganin. Mayroon lamang 104 na mga asset sa karagatan ng Ukraine at karamihan pa sa mga ito ay mga simpleng patrol boat lamang. Ngunit sa pamamagitan ng kanilang mga sea drone at mga missile, isa-isa nilang napapalubog ang mga barkong pandigma ng Russia na nasa Black Sea. Noong March 2024, inihayag ng Ukraine na nasira o na-disable ng kanilang puwersa ang humigit kumulang 1/3 ng mga barkong pandigma ng Black Sea Fleet ng Russia mula noong magsimula ang digmaan. Nangangahulugan lang ito na maging ang sinasabing kinakatakutang Navy ni Putin ay hindi pala ganoon katindi ang depensa, kung kaya't madali lang itong napasok at nabulabog ng Ukraine. At Kumbaga parang masyado nilang minaliit ang Ukraine kung gano'n ang lumalabas. ang masakla pa rito, ang Na underestimate nila. kanilang mga lumubog at nasira na mga barko ay pahirapan mapalitan. Sa kasalukuyan mga kapatid, ang Russia ay nahaharap sa matinding hamon sa paghahanap ng mga bagong gamit at materyales upang ipagpapatuloy ang digmaan sa Ukraine. Sa ulat ng BBC, sinabi umano ng isang opisyal ng Amerika, ang domestic ammunition production capabilities daw ng Russia ay kasalukuyang hindi na sapat para matugunan ang mga pangangailangan ng digmaan sa Ukraine. Dagdag pa ng opisyal, matindi umanong naapektuhan ng Russia sa mga sanksyon na ipinataw sa kanila, kaya napilitan itong maghanap ng mga alternatibong paraan kung paano mabibigyan ng supply ang kanilang mga kasundaluhan tulad ng pagbili ng mga equipment mula sa ibang mga bansa. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video? Yun na nga mga tol, no?
Alam natin na malakas talaga ang puwersa ng Russia. Pero siyempre meron silang kakulangan din, 'no? Wala silang, domestic supply o kinukulang na yung domestic supply nila para ma-sustain pa nila yung pakikipaglaban nila. While sa Ukraine mga tol, bumubuhos ang suporta. Maraming nagpapadala ng tulong at meron silang kasamang bansa na nakikipaglaban din mga tol. Yun ang wala sa Russia at lalo na 'no, 'pag naging member pa ng NATO itong Ukraine mga tol, 'di ba? At ang babala naman diyan ni Putin, eh, sama-sama na tayo. Ikaw bilang isang tao at Pilipino, ano masasabi mo rito mga tol? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.